masulupon nato nga selebrasyon sa araw ng Davao karong gabi una. First time na dili nato kauban ang atong pinalangga na amahan sa siyudad sa Davao. Nadugay yun natong kauban isip leader sa siyudad, sugad pa niya itong 1988. Mga kaigsuunan, mga taga Davao, kining mga bataon karon sa itong kahawag na Sub-Saharan, Wadakanda, pastila ng mga taga Manila. Kung sila kahibalo nga dato kayo ang Davao, ang Mindanao. Kita'y number 1 exporter din, halos na ng prutas o isda, gikan din sa ato. Kanang kita mga taga Davao, naka-experience man yun kita, kay kita man ang nakabenepisyo sa mga paningkamot ni Mayor President Rudy Duterte. Wala niya gihimo sa isa ng katuig. Pila katuig niyang gihinay-hinay o develop o mahimong malinawon ang siyudad sa Davao. Kung makahinumdumo ka ni adto sa bago pa niyang lingkod, daghan kayong nangabumba, mabuto din sa Davao, na ay kidnapping, na ay kawat, pero sa hinay-hinay, napalinaw yun niya ang Davao, pinaagi sa iyang mga paningkamot. We were always awarded as having the best peace and order, not only here in the region, but in the entire Philippines. And not only in the Philippines. We are recognized as a peaceful city all over the world, all over Asia. Atong nakita kung unsa niya pagpaningkamot nga mahimong malinawon ang siyudad sa Davao. Isugdan niya sa daghan kay kampanya, kita nakasabot yun ta ng ining kampanya niya kontra sa droga. Kasabot ta kay iya ganin nang ginapasabot kanunay kanato nga ang krimen din na yun nagsugod sa droga. Nagkagrabe ang mga krimen tungod kay nagkabugat ang droga nga ilang gina-take, nga ilang ginainom. Mao nang karon inyong makita, grabe yun ang kriminalidad. Mao nang iyaha ka na napatgang sa diyang mayor siya sa Davao. Pila ka mga drug user, pila ka drug lord, pila ka mga drug addict nga iyahan yung na-control dito sa siyudad sa Davao. Gawas niya na ang siyudad sa Davao, kita mga taga Davao disiplinado. Di ko kalimot. Konsihal pa ko. Kita din sa siyudad sa Davao ang pinakauna nga nagpasa og anti-smoking ordinance sa tibuok nasod sa Pilipinas. Dili ka basta-basta ka panigarilyo. It's helping our youth nga dili makasigarilyo sa ilang gasto, pero sa tinuod lang, it really curbed na undang ang panigarilyo. Number 1 cause of death yun ang cancer gikan sa sigarilyo. We have healthy Davaoenos because of President Rudy Duterte. Kung dili lang ka na, kung makahinumdum mo, disiplinado ang siyudad sa Davao, kay kita lang tinikita po ang nagsugod sa firecracker ban. Diba? Kung kaniadto before sa firecracker ban, maglisod ka pa uli, gikan ka sa simbang gabi, hindi sa tigal yung mas, pagsingkik paboto sa dalan, pero sugat ka gibawan, kumpara nimo sa ubang lugar na ay Christmas na New Year, grabe ang mga samad, grabe ang mga ospital, daghan kaayo o gihimo si Mayor Rudy Duterte para sa siyudad sa Davao. Guwapo, moderno kayo ang atong 911. Iyang gi-moderno ang atong trapiko, mga kagalaan ang siyudad sa Davao na pagguwapo yun niya. Number 1 kita sa peace and order o disiplinado ang mga siyudad sa Davao.
Kay maulo mo, ni atong konsihal pa ko, katong pagka-congressman na nako. Ang mga tao nga akong mahimamat nga kasagaran mo reklamo kay naa daw patay, human rights abuses, katong mga tao nga mga dako, mga elitista, wala kapuyo sa mga squatter nga lugar, wag kapuyo nga bantay lang barangay Tanod kay sila nagapuyo og wall fence nga mga subdivision kay gwardyado o mga security guard, di sila kasabot kung unsa ang nasinatian sa mga katawhan nga kita malinawon kay nangawala na gyud ang mga drug pusher. Maunay akong nabantayan. Ang mga sabaan kayo kadtong walay silingan, kadtong langyo kayo kay tag-as kayo og mga kural. Kung akong mahinungduman, ang paglingkod niya presidente na mingaw yun ng mga istambay na mag-inom-inom na nagdruga-druga sa dalan, hapsay na kaayo ang nasod, hapsay ang dagat. Tinuod, kulang lang yun ang unom katuig, kay grabe yun, kalalak na, grabe na yun ang kahimtang sa druga sa nasod sa Pilipinas. Ipulang siya sa panahon. Mao nang wa gyud masulbar tanan, pero dili sa Davao tungod sa kadugay kaya nahimong mayor sobra 30 anyos nakita nato nga hapsay malinawon gani pati ang mga barangay opisyal pati ang masilingan mo sumbong na kung naay drug pusher mo sumbong na tungod kay kita tanan gusto nato malinawon ang syudad sa Davao. Kunya subok kayo ang nahitabo nga gidakit ang atong pinalangga nga presidente. Nakita pa may niadtong February 28 kay naaman tay gathering sa hupong kabataan o pagkawaman niadto nakita pa may sa balay ni Mayor Baste. Nakita man niya yun ako na si Presidente Duterte luyan na gyud taya. Dili naman siya pareho ganito. Ganito konsihan pa ko nga aptik pa tayo, mag-board pa, mag-motor pa. Dili na, agapon naman na siya. Nagana nag-iinom nga tambal. Galing pagkita na mo, ganitong February 28, mag-lisod naman galing siya ang lakaw. O niya, sakit kaayo, tanawon. Gamurang, gidali-dali lang yun siya dala sa gawas. And, beside the right to have a doctor of his choice kung tala na mo check up. Mga higalaan, sa nahitabo ka na to, ato yun ngay pakita ang atuang ibati. Daghan pamaagi that we can express it through free expression, through our freedom of speech, through free press, mga kagalaan, naman ko'y social media. Mapakita nato ang atong debate, mapakita nato ang atong protesta, pinaagi sa pag-share, sa paghimo o mga komentaryo, sa atong mga, bisag mga emoji, sa text, mga kagalaan, high time, that we should spread the word, that we really feel the injustice here in Davao. We feel the injustice because we feel that there was no due process given to our president. Mga kaigsuunan, kinahanglan atong ipakita. Karong March 28, birthday ni Presidente Duterte. He will turn 80 years old. Pinahanglan yun siguro atong suportahan kining inisyatibo nga kita manggawas kaya ng adlaw, mag-candlelighting ta, mag-prayer rally ta, manggawas na sa mga kalsada, di lang sa Davao, sa kanang laing lugar diri sa Mindanao, sa kanang laing lugar sa Visayas o sa tibok Pilipinas, ating ipakita ang ating pagmamahal sa ating Pangulong President Rodrigo Duterte by lighting a candle. Let's light a candle all over the Philippines. And let's do it all over the world. Kitang tanan, daghan man tagkaila sa gawas sa nasod.
natay mga paryente, na mga asosasyon ang Dabawinyo, na mga asosasyon ang Bulanon, ang mga Cebuano, ang mga Waray, sa nagkadaing-laing lugar, sa Estados Unidos, sa Europa, sa Britanya, sa laing lugar. Ato silang hangyoon nga all over the world. Let us show let us manifest our love, our emotions, atong ipakita ang atong concern, ang atong paghandong nga unta mubalik pa sa Pilipinas ang atong pinalagang Presidente Rodrigo Roa Duterte. O katapusan, dili lang nato ipagawas atong self-expression. Kita nagatuo sa mga pag-ampo. Kung unsa ang gahom sa pag-ampo. Nagkalain-lain man ang atong relihiyon, Muslim, Kristiyano, Protestante, Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus, Protestante, tanan, kita tanan magduyog kita, mag-ampo kita, atong ipalanog yun ang atong mga pag-ampo. Let us flood the heavens with our prayers. Mag-ampo kita na unta paminawon nga madala na mauli ang atong presidente, mahatagan o justisya, atong iampo ang kaluwasan o kagawasan sa atong pinalanggang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Daghang salamat. Mayong gabi. Mabuhay ang Dabawinyo. Mabuhay si President Rodrigo Duterte, si Inday Sara, si Baste o si Paulo. Mabuhay silang tanan. Salamat.